Next topic po tayo. Ito na si Mr. Tutok. Ito ang ilang pulis Quezon City laban sa dati nilang kabaro na nanakit at nagkasapa ng baril sa nakaalitan nitong siklista. Sa investigasyon, hindi raw ito ang unang beses ng panunutok ng baril ng pulis na na-dismiss sa serbisyo. Nakatutok si June Veneracion. Dahil tumangging magsampa ng kaso ang siklista na sinaktan at kinasahan ng baril ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Mga pulis Quezon City ang tumayong complainant sa reklamong alarm and scandal laban sa kanya. Ang pagbunot. Yun! Okay, eto na. Etong pulis na ito ay may kaso kaya daw tinanggal. Di umano ay dahil nagka-problema na patungkol sa baril. Yun po yung sinabi kanina. Ayan na nga eh. Sabi ko eh. Ang isang tao na nagkamali, pagka hindi mo yan napagsabihan o hindi mo na ilagay yan sa tamang lugar, uulit-ulitin yan. Hindi natuto eh. Ngayon, palagay ko, yung si Boy Tutok na yan, ano pangalan niya? Hindi ko alam eh. Natuto na yan. Hindi niya nauulitin yan. Kasi na social media eh. Na tinutukan siya ng mga ididemanda pa siya. Pero kung hindi na social media yan, hindi na demanda, uulit-ulitin niya yan. Yung mali na yan, palalim ng palalim. Parang addiction yan sa droga. Parang addiction yan sa gambling. Hanggat hindi ka nagkakaroon ng problema, palalim ng palalim ng palalim. Ang isang tao na gumagawa ng mali, nagkakakalyo. At yung kalyo niya pakapal ng kapakapal. Ibig sabihin, nagiging immune sila sa kanilang pagkakamali. Kasi hindi na ilalagay sa lugar, hindi natuturuan ng leksyon. Uulit-ulitin. At habang tumatagal yan, yung kanilang dosage, habang pakapal ng pakapal ang kanilang kalyo, yung dosage sila palala ng palala. O kuya, hindi natutok? Hindi na huli? Sa susunod yan, puputok niya na yan. Wala nang warning shot. Nagkataon lang, baka nga huminto na yan sa kanyang sa kanyang gawain. Kaso niya na pala yan dati. Pero eto naman, palakpakan po natin yung Quezon City Police daw. Di umano ang magsasampa ng kaso. Tatandaan po natin, isa po yan sa responsibilidad ng mga pulis. Ipagtanggol yung mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. At ako po, hindi ko po masisisi yung siklista para iurong yung kanyang kaso. Kasi matatakot yan eh. Nagbabike lang yan araw-araw. Madaling abangan. So talagang hindi magsasampa ng demanda yan. Dapat talaga pulis. At good, salute sa inyo sir. Kung sino man ang nagsasampa ng kaso dyan sa Quezon City Police, tuluyan nyo yan sana. Ito po ay hindi against him, pero tuluyan para matuto lahat na ang pagkasa ng baril ay may kaakibat na responsibilidad. Na ang tapang hindi nilalagay sa baril. Make sure matapang ka, may baril ka o wala. Make sure matapang ka kahit may bodyguard ka o wala. Ituloy nyo yan. Sa publiko ng baril na yon, pagkasa sa harap ng isang tao na nakikita ng maraming tao na nasa Quezon Avenue, ay alarm and scandal. Sinuspende naman ng Land Transportation Office ang Tama to sinabi ni Garsky. Peace of mind din lalo na kung ng pamilya ng siklista. Correct, Garsky. At saka hindi lang yung pamilya ng siklista. Kasi pag dinemanda mo ito, yung peace of mind din ng mga Pilipino. Kasi ang tingin ng taong bayan dyan, pag ito ay hindi dinisiplina, gagayahin ng iba.
Pero pag ito dinisiplina, matatakot yung mga ibang may hawak na baril na nagyayabang-yabang. Naiunawaan po natin. So dapat, tutukan talaga to ng pulis. Hindi tutukan at gantihan siya ng baril. Hindi. Ibig sabihin, tutukan na siya talaga ay mademanda. Driver's license ni Gonzales. At ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, maaaring maging permanente ang pagbawi ng kanyang lisensya. Oo, bigyan mo yan. Senator ba to? Maniniwala po ako sa iyo na wala kang kinakampihan kung itong katulad mong kalbo ay sasabihin mo, wag nang bigyan ulit ng baril yan. Bigyan na lang ng batuta at pito. Bawal na sa kanya forever humawak ng baril. Total, tanggal na naman siyang pulis eh. Ano pa ang purpose niya dyan sa batuta, ay sa baril? Bigyan mo na lang ng batuta at tingnan natin kung kaya ni Bato. Siya hindi, kasi siya nagpauso no, batuta na lang. Ibigay mo sa kanya, batuta na lang. Bawal na baril sa kanya, ha? Forever, forever. Depende sa kalalabasan ng investigasyon. Nauna na ring binawi ng PNP ang kanyang lisensya ng baril. Lumabas sa record ng Philippine National Police na panunutok ng baril din pala ang naging litsa. Kaya tuluyang na-dismiss sa serbisyo si Wilfredo Gonzales noong June 2018. Kaya ka na. Na-dismiss ka na noon dahil sa panunutok ng baril, hindi ka pa natuto. Ito po, yan yung sinasabi kong lesson. Pag hindi, nakagawa ka ng mali at hindi nagkaroon ng intervention at hindi ka natuto, palala ka ng palala. Kung natuto na yan dati, hindi na po nangyari ngayon. Yan po kayo, sir. Sana, na-dismiss ka na, natuto ka na. Okay naman, lahat naman tayo nagkakamali eh. Pero wag pa ulit-ulit ang mali. This is definitely pattern. Ulitin ko, pattern. Kaya po ito sinasabi ko sa inyong paulit-ulit. Ang pagboto ng politiko, titingnan nyo yung pattern, hindi yung sinasabi. Para hindi tayo nabobola, para hindi tayo nabubudol ng mga tiwaling politiko na wala namang alam gawin kung hindi mangako lang pagka kampanya. Pag nanalo na, wala nang pakialam ni hindi na nga magsalita halos. Anong solusyon doon? Tingnan nyo yung pattern. Because history will always repeat itself until such time magbago yung tao. Hindi nagbago eh. Di ba? Pattern. Inulit pa. Kung ikaw ay magnanakaw noon, tapos tatakbo kang politiko, I will make sure you will be a bigger thief. Mas malala kang magnanakaw. Kasi hindi mo naman inayos yung buhay mo eh. Nabigyan ka pa ng posisyon. Kung ikaw ay adik, tapos yumaman ka, yan ang papatay sa'yo. Kasi nagkapera ka pa eh. Meron kang pera to sustain mo yung addiction mo. So, lesson na po yan ha. Mag-iingat tayo na maglalagay ng isang kandidato nang dahil sa pangako nang hindi inaayos yung buhay dahil lang sa isang apelyido. Sabihin nyo sa kanya, kung sino man yung kandidato nyo, ayusin mo muna yung pagkakamali mo. Ayaw namin marinig yung talumpati mo. Ang gusto naming marinig, yung pagbabago ng buhay mo. Kung wala ka pang nababago, huwag ka munang tumakbo. Kasi ibubudulin mo lang kami. Proven and tested na yan. Ilan na po naloko nang dahil sa apelyido. Nakikita natin, based on record, yung propensity niya talaga. Kinirbahan ni dating PNP Chief Oscar Albayalde ang dismissal order ni Gonzales dahil sa grave misconduct. Noong panahon ko, minadali namin lahat yung mga may kaso. Parang this is part of the cleansing program ng Philippine National Police noon. Isa si Attorney Raymond Fortun
na naglabas sa social media ng video ng pangyayari. Umaasa siyang magbabago ang isip ng siklista at magpasya itong magsampa ng kaso. Pa din yung loob ng pamilya nila na hindi ituloy yung pagsampa ng kaso. And I am still hopeful that Attorney Fortune, ako po ay hindi sang-ayon niya sa sinasabi niyo. Maawa din kayo dun sa siklista. Ha? Tao rin yun eh. Normal po yun ang hindi magsusampa ng ano. At kahit kung ako ang kapamilya nung siklista, sasabihin ko wag na rin siya magsampa. Identified siya eh. Babalikan at babalikan yan. Hayaan nyo na po. Convince yung mga matataas na tao, convince nyo yung mga pulis, ayan na nga yung Quezon City Police, na sila magsasampa ng kaso. Pwede naman eh. Criminal case, galing nga sa inyo yung paliwanag na yan eh. Criminal case, it's people of the Philippines versus the accused. Pwedeng ibang magsampa ng kaso. Kawawa. Kawawa lang. in the next coming days, that there will be other people who will come out from government saying that they would want to support itong siklista na ito. Sinabi naman ni Police Brigadier General Nicolas Torre III na hindi umano pinwersa at hinaras ng siklista ng dali nito sa QCPD Station 11 baka ng insidente. Taliwas raw sa sinabi ni Attorney Fortune. Nanindigan siyang iba ang nakita niya sa CCTV footage sa loob ng istasyon. Nagkamayan sila, inakbayan ni siklista, si Mr. Gonzales. And I would like to believe na naghiwalay sila ng walang samaan ng loob. Subuko si Gonzales. Pwede rin naman eh. I agree din naman kay Sir. Posibleng naghiwalay sila ng walang samaan ng loob. Okay? Ano sinasabi ko pwede? Hindi ko sinasabing it's a fact. It's a proven fact na naghiwalay talaga sila at walang takutan nangyari, hindi. Pwede. Kaya lang, hindi na po ito issue about doon sa siklista at saka doon sa nanutok ng baril. Ito ay issue na ito ba ay dating pulis paninindigan ng mga pulis din. Ito ay para sa kapayapaan ng mga Pilipino na makita ng mga may baril na dapat sila ay maging responsable at hindi magtapang-tapangan kasi may baril. Ganun po yun. Hindi para sa akin hindi na nila ito laban. Sa QCPD nung linggo at saka siya inharap sa media. Ang hindi nagustuhan ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ay ang tila special treatment dito. Pinapaimbestigahan niya na ito sa Directorate for Investigation and Detective Management. Kung ang kapulisan ay mismong makikita na sila ang nagbibigay ng insinuations that we are protecting this kind of actions, medyo hindi maganda. And we will not tolerate it. Ang special treatment, ina-allude sa akin eh. The guy is a retired policeman or dismissed policeman. NCO, way below my salary grade. Para sa GMA Integrity. Ayan, nagtatalo sila. Gusto ko marinig ang inyong side. Sabi nung isa, tila merong VIP treatment. Sabi nung isa, he's below my salary grade. Wala daw VIP treatment. Sige nga, gusto ko marinig ha. Comment down below, pati doon na rin sa mga manunood ng replay. Meron po ba talagang sa tingin ninyong sa hanay na nagkaroon siya ng VIP treatment? O kanilang ginawa itong patas? No, basa po tayo. Quincy. Buti sana kung mabilis ang due process sa Pinas. It's a grueling task to file a criminal case against an influential individual. Tama naman po. Unawaan ko po kayo. Kaya lang, mas maganda na rin na ma-filean kesa wala. Diba?
Sabi naman to ni Shai, napunta siya kay BP Sara. BP Sara, ingat sa mga tambaluslos. Gumagalaw na sila upang ibagsak ka. Beware in the likeness of sheep, but in their hearts they are wolves. Gagalaw yan. Ibabagsak nila dyan si Sara. Pati ang mga Tulfo ibabagsak. Because they are the persons to beat itong si Sara at saka si Tulfo pagdating sa 2028 election. So as we get near to 2028, marami kayong maririnig na ipapakalat na fake news na baho ni Sara at ni Tulfo. Gusto nilang mamayagpag sa kaso sa 2028 election. Sabi ni Lisel, sabi ni Lisel, kapwa pulis nila yan. Halata talaga na ang special treatment. Sabi naman ni Nuki, imposibleng ang siklista pa ang umakbay, coach. May punto. Sa tapang na ngayon, yung pagbuno pa lang naman, parang papatay na eh. Siya pa ang umakbay. May punto si Nuki. Ay, siya pa nga akbay. Oo. Tapos, sabi ni Garski, iangat si Tambaluslos. Correct. Dylan Cohen. Ngayon lang nagsalita si Torres. Iba ang presko nung una. May special treatment talaga. Ako medyo may nararamdaman din ako. Bagamat kasi yung napapakita sa media ay chap-chap na rin, ano? No? Pero medyo may nararamdaman akong meron din. Kasi pinabalita pa na nakakbayan, nag-akbayan pa, na nagkaayos naman sila, kinontra pa yung sinabi ni Attorney Fortune. Medyo nakikita mo na kung saang side, more or less. Ha? Sabi naman ni Quincy, siguro nung hindi pa nag-viral may special treatment kay Boy Tutok. Pero nung sumabog na balita, tinuwid na ng mga pulis ang galawan nila. Yes, pero maliban dun sa ilang pulis, mukhang hindi eh. Siyempre may pananakot. Dito, Coach Oli, merong teaser na hindi kailangan ng license. Dapat merong mga ganyan dahil kawawa itong mga civilian, wala silang protection. Oo nga, bakit ba walang teaser ang mga pulis natin? Ano? Wala nang body cam. Hindi, may body cam daw. Sira daw. Tinan mo yung, napanood ko yung buong live kasi, ang palusot nila dyan sa teaser na yan, sa body cam na yan, ginastusan ng gobyerno, tapos sira naman daw. Sabi niya, anong kalokohan yun? Bakit kayo gagawa ng ganyan kung sira? Kasi hindi naka-on eh. Ayun ang palusot nila, sira. Tinakot ng pulis yan sa loob ng presinto habang nag-uusap kaya hindi na nagreklamo. Correct. Posible yan, posible. Kasi may mga nagsasabi din na, tapusin nyo na yan, tapos na. Bagamat walang takutan, pero as much as possible, sige. Ang gusto ng pulis, areglo ng areglo. Hindi po lahat, ha. Ito pang kabaro nila.
performance will